According to Jerry Bridges, kailangan tingnan natin ang kasalanan kung paano natin kinatatakutan ang sakit na kanser. Maliban na tingnan natin na ang dalawang ito na magkapareho, ang kasalanan at ang kanser, hindi natin seseryosohin ang mga maliliit at kadalasan hindi natin napapansing mga kasalanan. Tulad ng kanser na maaaring mag-metastasize, ang kasalanan ay kumakalat din sa ating buong katawan na maaaring hindi natin namamalayan at hindi lang sa ating sarili kundi maging sa iba o sa loob ng iglesia kung saan maaari tayong makahawa. Sa chapter 3 ng aklat na Respectable Sins na isinulat ni Jerry Bridges ay binigyan niya tayo ng warning upang maging maingat sa mga pagkakasalang hindi natin namamalayan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nawa ay gamitin ang aklat na ito ng ating Panginoon at ang ating pag-aaral upang gamutin ang ating maliliit na bukol ng kasalanan upang hindi na kumalat at maging malala at kalaunan ay ating ikamatay o makamatay sa iba. Naiking panalangin lang aming Diyos sa aking hinihiling ang inyo pong paglilinis at magbibigay ng kaliwanagan at gabay sa aming lahat para maunawaan po namin ang librong aming aralin sa gabing ito. Muli, tanggapin mo ang pasasalamat at papuri sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, so loud and clear, nasa chapter 3 na tayo ng ating inaaral na libro na Respectable Sins by Jerry Bridges. So itong chapter 3 medyo may kahabaan. So I hope I can compress it. Tingnan natin. So, sabi nga dyan, ang cancer, pag nakakarinig tayo ng salitang cancer, nagugulat tayo. Di ba? Nagkakaroon ng parang, ano ito? Kakaibang tama sa pandinig at sa puso natin. Okay? Para bang hopeless ng sitwasyon kasi alam natin parang ang sakit na cancer ay walang kagalingan. At ang ating author, si Jerry Bridges, nangyari ito sa kanyang pamilya. Walang iba kundi ang kanyang asawa. Okay? Na-diagnose ng non-Hodgkin's lymphoma. At ang reaction niya ay sabi, this can't be happening to us. Pero sabi nga, after 17 months, namatay ang kanyang asawa sa kanyang pakikipaglaban sa sakit na ito. Now, ang isang salita na maididikit sa cancer ay ang salitang malignancy. Alam din natin niya pagka, malignant ba yan? Mas gusto natin yung benign. Pag sinabing benign, ibig sabihin hindi cancerous. Pero pag salitang malignancy, medically, yung salitang malignant, nagsasalarawan ng isang tumor na may potensyal na makakapagpahamak sa kalusugan ng tao. At kung hindi ito aaresto, sabi nga ay kakalat ito sa mga tissue, i-invade nito ang ibang parte ng ating organs, yung salitang magme-metastasize ito. Okay? Sa iba't ibang parte ng katawan. At kung hindi nga ito matreat, papabayaan, itong malignancy, sabi nga, it will metastasize throughout the entire body, sa buong katawan, and it will eventually cause death. No wonder, sabi nga, yung cancer at malignant, ang salitang malignant, ay mga kinakatakutang mga salita. At ang kasalanan o yung sin is a spiritual and moral malignancy. Kapag hindi ito na aresto, sabi nga, it can spread throughout our entire being, sa buong katawan ng isang tao, at pwede nito i-contaminate ang lahat ng area ng iyong buhay. And even worse, it often will metastasize o kakalat sa iyo at sa buhay ng ibang mga mananampalataya kung ikay mananampalataya.
At kung ikaw naman ay, halimbawa, may pamilya, ay maaaring sila rin ay maapektuhan dito sa kasalanan ito. Okay? Walang tao na masasabing, well, itong aking kasalanan naman, hindi naman makakaapekto sa ibang tao. Akin lang ito, ako lang ang maapektuhan. Hindi po ganun yan. Ang kasalanan, sabi nga, kung ito man ay sa iyong pag-uugali, yung attitude, o yung pananalita, o yung mga aksyon, okay? O kahit pa yung mga private, unspoken thoughts, yung nag-iisip ka lang na bagay na hindi maganda, ay makakaapekto ito sa lahat ng mga nakapaligid sa atin. Okay? At ganun na lang ang pagkasulat ni Apostol Pablo. Sinabi niya nga dyan sa Ephesians 4:29, let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. So, dito sabi niya, yung ating pananalita, kung ito man ay patungkol sa iba or ito ay pananalita mo direkta sa isang tao, sabi nga ay may kakayanan para, sabi nga, wasakin or itayo ang taong yun. Okay? Sabihin either bad or for good. So it either corrupts the mind of our hearers. Yung mga makikinig sa atin, pwedeng ganun ang mangyari, or magbibigay ito ng biyaya sa kanila. So yan po ang ginagawa ng ating salita. Kaya nga sa James, di ba, no one can tame the tongue. Kapag kanabitawan mo na yung salita, wala na. Nakasakit ka na, or kung yung maganda yung salita mo, na-bless mo yung tao. Okay? So, ayan. Kaya't yan ang kapangyarihan ng mga salita. Halimbawa, kung tayo nagchismis o nagmarites, it will, sabi nga, both tear down another person or corrupt the mind of our listeners. Kung ako naman ay nagko-complain patungkol sa mga kahirapan ng buhay ko, okay, mga difficult circumstances, tinutuligsa ko ang pagiging soberano ng Diyos, ang kanyang pagiging mabuting Diyos, at aking ngayong tinetempt, okay, ang aking mga tagapakinig na gawin din yung ginagawa ko. Ibig sabihin, batikusin nyo rin ang Diyos na yan. Kaya nga, may mga Kristiyano na kung saan dumating sila sa matinding pagsubok, halimbawa kinuha ang isang minamahal nila sa buhay, hindi nila makayanan at dahil dito sila'y nawala sa iglesia. So may mga ganyang mga instances, okay? Pero dapat kailangan, kaya nga napaka-importante ng turo patungkol sa soberenyo ng Diyos, okay? O pagiging soberano ng Diyos. Kaya dahil dito sabi nga, kapag gano'n ang nangyayari, gano'n ang nagiging, dating sa'yo ng mga pagsubok sa buhay, in a way, sabi, yung kasalanan nagme-metastasize. Okay? Doon sa puso ng ibang tao kapag sila, sinabihan mo noon at tinanggap nila, sinang-ayunan ka, ay parang ganun na nga, kumakalat na yung kasalanan na yon. Sin, however, sabi nga, is much more than wrong action. Okay? Hindi lang po ito yung maling gawa natin. Okay? Hindi yung hindi magandang pananalita lamang. Okay? Yung nakakasakit tayo dahil nagmura ka. O yung mga masasamang kaisipan, okay, na hindi natin ini-express. Okay? Nakatago lang sa ating sarili. Nakangiti ka pero sinasabi mo dun sa tao, madapa ka sana. Ganyan. So, sin is a principle or moral force in our heart. So, yun ang sabi ng ating author.
It is a principle or a moral force in our heart and our inner being sa kaibuturan ng ating pagkatao. Our sinful actions, yung salita o pag-iisip, yung mga yan na ating ipinapakita o ginagawa o iniisip, mga simpleng expression lang yan ng prinsipyo ng kasalanan na sabi nga nananahan sa atin. Kahit pa yung mga taong kumbaga hinirang na ng Diyos, mga na-renewed, mga Kristiyano na, mga binili ng dugo ni Kristo, ika nga, ay maaring makapag-isip pa ng ganyan o makapagsalita rin ng ganyan. Wala pong tawag nito immune sa atin sa bagay na ito. And the Apostle Paul calls this principle the flesh, yung laman or yung sinful nature sa ibang Bible translations o yung tinatawag na indwelling sin. Okay? Itong prinsipyong ito na tinatawag na laman, okay, is such a reality that Paul sometimes personifies it. Binibigyan niya ng katauhan, gaya ng sinasabi diyan sa Romans 7:8-11. Babasahin ko lang ng mabilis. Nandito na, nakaready na yung aking Bible. But sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, produced in me every kind of coveting. For apart from the law, sin was dead. Once I was alive apart from the law, but when the commandment came, sin sprang to life, and I died. I found that the very commandment that was intended to bring life actually brought death. For sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, deceived me, and through the commandment put me to death. Okay, mahirap ipaliwanag yan dahil mahaba paliwanag yan. Pero at least, ang gusto lang ipakita rito ng author is makikita natin yung kasalanan, it is, nagkakaroon siya ng parang katauhan. Okay? At talagang makaka-apekto ito sa buhay ng tao. Sa Galatians 5:17, basahin naman natin, sabi diyan, for the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. So, dito, kahit tayo Kristiyano na, lalo na sa mga hindi mananampalataya, naglalaban yan yung laman, sabi nga, at yung espiritu. Okay? Kung ikaw ay isang mananampalataya, andun na. Binili ka na ng dugo ni Kristo, pero makikita mo, ang kasalanan, andyan pa rin siya, ang laman, gustong mong mangibabaw. Kaya kailangan nating bantayan ang bagay na yan. Kung ano ang pinapakain mo, kung ang espiritu pinapakain mo, then sabi nga, you will reap what the spirit gives. Pero kung ang sin o yung flesh ang iyong pinapakain, yan din ay sabi nga maglalabas o manganganak ng iba't ibang klase ng kasalanan, kamunduhan na talagang makakasama sa iyo. Okay? So ngayon, itong tinatawag na unvarnished truth na ngayon kailangan ilatag natin sa ating mga puso. Okay? Sabi nga, kahit na tayo ay mga binili na ng dugo ni Kristo, we are renewed. Okay? We are born again. Kahit pa sabihin natin tayo ay malaya na sa ganap na pangingibabaw ng kasalanan sa buhay natin, even if andyan pa ang banal na spirito ng Diyos na nananahan sa ating mga katawan, itong prinsipyo ng kasalanan, itong indwelling sin o itong sinful nature natin, ay andyan pa rin sa atin. Okay? Nakikipaggera yan sa ating mga kaluluwa. Okay? And pag hindi natin ma-recognize itong realidad na to, yan ang magiging matabang lupa para ang ating mga tinatawag na quote-unquote acceptable or acceptable sins, dyan sila ngayon uusbong. Okay? Dyan sila lalago. Yan. Kaya sabi nga, tayo na mga mananampalataya ay dapat araw-araw we evaluate ourselves, our character, our conduct.
Okay? Yung mga moral failings natin, kung saan tayo mahina, saan tayo nahuhulog, binabantayan natin yan. Kasi kung hindi, ay maaring yan ang lumamon sa atin. So, sabi nga, tayo mga Kristiyano, we are given a higher moral standard kaysa dun sa mga tao sa mundo. Okay? Yung society at large. So, dahil dito, meron tayong tendency na masabi sa ating sarili na anak ako ng Diyos, so sabi nga, I'm a good person than the rest of humankind. Okay? And we could assume pa that God feels the same way. Anak ako ng Diyos, so sigurado ang Diyos, kumbaga, botong-boto siya sa akin, sa aking ginagawa. Okay? Sabi nga, we fail to reckon with the reality of sin still dwelling within us. Na nakikita na natin na parang ang kasalanan, hindi na siya, kumbaga wala nang effect sa atin. Pero wag ka, kasi kahit kay mananampalataya, yung kasalanan, andyan lang yan. Naghihintay lang ng oportunidad dyan, gaya ni Satanas, para ikaw ay matempt o mahulog sa kanyang patibong. So, isa sa mga common na katotohanan pagdating po sa cancer, sabi nga is, kapag yung cancer sa katawan ng tao hindi na-detect, dumadating yan sa tinatawag na crisis stage or even a stage that is terminal. Kapag terminal na, stage 5 na, tsaka mo lang malalaman, huli na ang lahat. Okay? Kaya't, ito nga na, itong nangyari sa asawa ni Jerry Bridges, ganun nga, napakabigat dahil medyo malala na rin. Kaya't napakabilis ng pangyayari at talagang ikinamatay ng kanyang asawa. Okay? So, makikita natin na itong kasalanan ay mapaglinlang. It is deceitful. Yun yung salitang word na deceitful. Yan ay isang moral term. At it can describe, sabi nga, the way cancer often seems to operate. Ganyan ang kilos ng cancer. Okay? Maaring nasabi na, na-treat na. Okay? May remission na. Pero, unexpectedly, nagre-reappear somewhere else in the body. Ganyan ang cancer. Okay? Hindi mo alam. Akala mo, in remission ka na, yung pala after ilang years, biglang babalik. Okay? So, itong kaparaanan ng paano mag-operate ang cancer, yan ay isang magandang analogy dito sa gawi ng kasalanan. Especially itong ating pinag-aaralan, itong respectable or acceptable or refined sin. Okay? Paano ito nag-ooperate sa buhay natin? So, sabi nga ni Jerry Bridges sa kanyang preface, sa kanyang paunang pananalita sa librong ito, sabi niya, another descriptive term ng sin na ito is yung tinatawag na subtle sin, banayad na mga kasalanan. So yung salitang subtle has a wide variety of meaning. Kapag nasa positive, pag sinabing subtle, maganda yan, gaya ng mga pintor nating mga kasama, okay? Alam nila to, pag sinabing subtle shades of blue sa isang painting, napakaganda dahil may iba-ibang mga tingkad ang kulay blue na yon. But often, it has a strong negative connotation to mean, sabi nga, yan, wily, sabihin yung mapaglalang, crafty, yung tuso, insidious, yung mapanira, or treacherous, yung taksil. Yan ang kasalanan. Yan ang mga, kumbaga, adjective patungkol sa kasalanan. So, in a sense, yung expression nitong subtle sins, kapag hindi natin ito nabantayan, akala natin okay lang. Akala natin, anyway, ako'y ligtas na, ako'y Kristiyano na. So siguro naman itong aking respectable sin na ito,
kumbaga, ibabalato na lang ng Diyos sa akin ito. Hindi po, okay? Yung acceptable sins, they are subtle in the sense that they deceive us into thinking they are not so bad. Ayan. Yan ang papasok sa kaisipan natin. Hindi naman siguro masama ito eh. Okay? Hanggang sa yung lagi mong ine-entertain yun, sa'yo, later on, normal na lang yon. Hindi na yun kasalanan. Okay? Yan yun. Okay? Sometimes pa, saka lang natin may isip na itong mga kasalanan ito ay either okay lang or masama o hindi, either dun sa time na nagawa mo or afterwards. Okay? Nandun tayo, namumuhay tayo sa walang kamalayan, yung pagtanggi, okay? Yung katanggap-tanggap na sa buhay natin ang mga kasalanan ito na ating ginagawa. Okay? So meron tayong unconscious denial of our acceptable sins. Okay? At minsan nakatingin pa tayo sa iba, sinasabi natin, sila, tingnan mo ginagawa nila. Itong mga nasa mundo. Ako, itong nga lang eh. Ganyan tayo, minsan, magrason. So ngayon, tayo ng mga mananampalataya, sabi nga, to some extent, na-influensya tayo yung tinatawag na feel good about myself. Yung feel good mentality o philosophy sa buhay natin. Okay? Hindi kagaya ng mga Puritans noong 17th century na kung saan ay talagang matindi ang kanilang view pagdating sa reality ng kasalanan o ng indwelling sin na yan. Okay? Kaya nga dito, sabi nga ni Jerry Bridges, meron siyang 4 na libro na kung saan ay merong mga manunulat o mga pastor ng panahon na yon na sinulat ang mga ito. Una, ang the sinfulness of sin. Pangalawa, the mischief of sin. Pangatlo, the anatomy of secret sins. Pangapat, the evil of evils or the exceeding sinfulness of sin. So itong mga pastor na ito, nakita nila yung kasalanan kung ano nga ba talaga ito. Okay? It is a diabolical force within us. Isang masamang lakas na nasa loob natin. Na kumbaga saan man tayo pumunta, kasama natin. Para bang meron kang daladalang patay sa iyong likod. Kasi yan ang ginagawa actually noong unang panahon, na para halimbawa yung isang pumatay ng tao, yung kanyang pinatay, itatali sa kanyang katawan at siya'y maglalakad sa mismong lugar na yon, sa town. Dala-dala niya yun, hindi aalis. Ganyan din yung sinasabi dito, yung tinatawag na sin o kasalanan. Sabi nga ni Ralph Benning na siya yung author ng The Sinfulness of Sin, very colorful, okay? Ang kanyang mga ginamit na mga salita dito. Pero in a negative sense. Sabi niya, over the space of only a few pages, he says that sin is vile, ibig sabihin masama. It is ugly, pangit, odious, nakakasuka, malignant, okay? Mapagpahamak, pestilent, nakakapeste, okay? Pernicious, nakakasama, hideous, nakakahiya, spiteful, nakakainis, poisonous, nakakalason, virulent, masungit, villainous, kontrabida o taksil, abominable, kasuklam-suklam, and deadly, nakamamatay. Tingnan niyo po yung ginamit ni Ralph Benning dun sa patungkol sa kasalanan. Talagang puro kaya ko nilagay rin sa Tagalog kasi masyadong malalalim din yung salita nito sa English. Pero tingnan nyo, balikan muna natin, take a few moments para namnamin ano yung mga salitang ito. Sa Tagalog, medyo matindi okay? Grabe okay? Pagka yun na napakinggan mo. Okay? But yun yung impact ng kasalanan sa buhay ng tao. So,
Hindi lang po iskandalosong mga kasalanan ang tinutukoy dito, gaya ng mga kasalanan na halimbawa na ginawa ng mga artista. Uy, naku, laman ng media o ng social media o mainstream media. Nakakahiya, di ba? Pero hindi po yan lang ang tinutukoy dito, kundi yung mga respectable sins na ating tinotolerate sa ating buhay. Okay? Anong mga yan? Gaya ng impatience. Okay? Wala kang pasyente. Ay, wala kang patience. Pride. Okay? Resentment. Yung pagtatampo. Okay? Ayan. Yung frustration. Mga pagkabigo. O yung self-pity. Yung pagkaawa sa sarili. Lahat ng ito ay mga masasabing respectable sins. So, they seem, sabi nga, na nakakasuka. Okay? At nakakasama sa'yo. And totoo yan, nakakasama talaga ito, nakakasuka. At kung atin ito-tolerate ang mga kasalanan ito sa spiritual nating pamumuhay, sabi nga, ay parang gaya ng cancer, may yung ating katawan mismo is in danger of being, kumbaga, eaten up by that disease. Okay? Sa pauna, maliliit na kasalanan lang, pero minsan yung maliit na kasalanan, umuwi yan sa mga seryosong mga kasalanan. Lumalaki yan. Like for example, yung pagtingin mo lang ng malaswa sa babae, mauwi yan either sa pornography, magiging addict ka doon, or perhaps, mas malala, you will commit adultery. Okay? Gagawin mo na sa actual. Ang murder often has its genesis in anger. Nag-uumpisa yan sa galit. At, sabi nga, lalago yan sa kapaitan o bitterness. And then, sa hatred, yung pagkamuhi. And finally, gagawin mo na. Papatay ka na ng tao. You will murder. Nakita nyo ba yung nangyari recently na may nagbabike lang and then nagkaroon lang sila ng altercation dun sa kalsada nitong isang nakakotse, hindi naglabas na kaagad ng baril yung nandun sa loob ng kotse, tinutukan na yung nagpepedal na biker. Kita nyo yan? Dahil nga, maliit lang na bagay, pwede nang lumaki. Kung yun na kalabit niya yung gatilyo ng baril, maaaring patay na yung siklista at siya'y maharap sa mas malaking problema. So, ganyan ang kasalanan. Okay? So, ngayon, sa mga oras sigurong ito, ay natetempt ka na itapon itong librong ito, sabi nga ni Jerry Bridges. And maaring sa pag-iisip mo, bakit ko nga ba binuksan pa itong librong ito? Akala ko ba makakatulong itong libro? Masyado akong ini-expose nitong librong ito . And true enough, yun ang dapat nating makita na ma-expose tayo rito. Okay? Tayo ng mga Kristiyano. Okay? Kasi tayo yung gustong bigyan ng pansin dito. Tayo ng mga anak ng Diyos. Okay? So, pagtingin mo na parang napakadilim naman ito at malungkot itong librong ito, gusto mo siguro ma-encourage ka, hindi yung nako-condemn. So, kung yan ang iyong nararamdaman, sabi nga, magstay ka lang. Okay? Darating din tayo dyan. Okay? Kasi nga, bago nga tayo magkaroon ng good news, kailangan muna natin malaman ano yung bad news. Okay? So, i-explore muna natin itong bad news na to, and sa totoo lang, it will get worse. Okay? Makikita natin na itong bad news na ito, kapag naintindihan natin, we will be in a better position para ma-appreciate natin yung good news. You cannot appreciate the good news unless you know the bad news. Okay? So, sabi ko nga, the bad news will get worse. So, ano ang nakita na natin na yung kasalanan talagang naapektuhan tayo. Alam natin na itong malignant tendency sa buhay natin at sa buhay ng mga tao sa paligid natin ay maapektuhan. Okay? But, sabi nga, ang pinaka-importanting issue dito is paano naapektuhan ng kasalanan natin ang Diyos. Ulitin ko. Ang pinaka-importanting issue is paano na ang kasalanan natin nakakaapekto sa Diyos.
Sabi nga, may nagsabi na ito raw ay isang cosmic treason, pangkahalatang pagtataksil. It is rebellion. If that seems like an overstatement, sabi nga, tingnan natin yung salitang transgression sa Bible. For example, sa Leviticus 16:21, ating inaral dito sa ating pag-aaral, yung the Day of Atonement. Ibig sabihin yan, rebellion against authority. Yan ang ibig sabihin ng transgression, yung treason. Okay? Yan, tsaka yung transgression. In this case, sino yung nasa authority? Ang Diyos. Kaya kung tayo ay nagchichismis patungkol sa isang tao, hindi lang tayo naninira ng tao yun, kundi we are rebelling against God. Okay? Kung tayo may kinikimkim na galit o pagtatampo sa isang tao, sabi nga, instead na patawarin natin siya sa puso natin, tayo ay nagre-rebelde sa Diyos. At to extend it further, lately tayo nag-attend ng isang seminar na dito papasok yung mga women pastors. Yung nagpipilit na sila ay tinawag ng Diyos para magpastor, sino ang, sabi, nire-rebel nila? Kanino sila nagre-rebelde? Kundi sa Diyos na siyang nagbigay ng otoridad na ang pagpapastor ay sa mga kalalakihan lamang. See? So that settles the issue dapat. Kaya kung ikaw ay parang meron pa ring pagtatampo, then pumapasok ka dito sa kasalanan ito. Now, sa Isaiah 6:1-8, si Prophet Isaiah, nakita niya yung vision ng Diyos, di ba? Alam natin yan, okay? At sabi nga, narinig niya yung mga anghel na nagsasalita, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Okay? Verse 3. So, ang mga Hudyo, alam nila ito na kapag ka 3 beses inulit ang salita, okay, na banal o yung holy, it is, sabi nga, intended to convey the highest possible degree of holiness. Yung kataas-taasang kabanalan. Ibig sabihin, walang kapantay ang Diyos. Wala siyang kadikit. Okay? Lahat tayo palpak, lahat tayo sablay. Ang Diyos lang ang banal. Maging si Isaiah, nung pagkakita niya rito, sabi nga niya, me and my big mouth, sabi nga niya, for I am a man of unclean lips, sabi nga niya, and I live a people with unclean lips. In other words, sabi nga, ang Diyos talagang infinitely holy, banal na banal. Pero sabi nga, what does it mean to say that God is infinitely holy? So, ibig sabihin, siya yung ganap na may moral na kadalisayan. Yan, yung absolute moral purity. But sabi nga, it means much more than that. Kasi nga, pag titingnan natin, wala talagang salita dito sa dictionary natin na makapagbibigay ng kabuuan ng karakter ng Diyos sa totoo lang. So primarily, yung salitang holy, when used of God, speaks of His infinite, transcendent majesty. Okay? Yung kanyang kataas-taasan, okay? Na kabanalan, kamahalan, yan, kadakilaan, kaluluwalhatian. Kaya hindi ko makuha sa isang salita lamang. Kailangan marami. Okay? Yan. Pagiging soberano niya sa kanyang pamumuno sa kanyang nilikha. Kaya kapag tayo nagkasala, anong ginagawa natin? Nilalabag natin yung batas ng Diyos sa anumang kapamaraanan yan na ginagawa natin. Kahit maliit man yan sa mata natin, tayo ay nagre-rebelde na sa sovereign authority ng kataas-taasan, kamahalang, kadakilaang, kaluwalhati ang Diyos na ito. So, sabi nga, kapag tayo nagkasala, it is an assault on the majesty and the sovereign rule of God. Kaya tinatawag na cosmic treason. Okay? Let's continue ngayon dito sa bad news. Okay? Alam natin yung kwento ni David with Bathsheba. Alam natin kung paano siya nahulog sa adultery. Bago nangyari yan, ay kanya munang
patay ang husband ni Bathsheba na si Uriah para pagtakpan yung kanyang adultery. Okay? And sabi nga, hindi nagustuhan ito ng Diyos. So to put it mildly, pinadala niya si Nathan para i-confront si David. Nirebuke ni Prophet Nathan si David. At ito nga yung mga salita niya. Why have you despised? Yung hinamak, kinamuhian, kinasuklaman, inalipit ka ang salita ng Diyos. Sabi nga, why have you despised the word of God? To do what is evil in his sight. You have struck down Uriah the Hittite with a sword and have taken his wife to be your wife and have killed him with the sword of the Ammonites. Now therefore the sword shall never depart from your house because you have despised me. Tandaan niyan, despised me and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife. So inagaw niya, nangalunya siya, pumatay siya, murderer siya, okay, adulterer, murderer, nag-lie siya. So, yan po ang mga ginawa ni David. Yung salitang despised sa verse 9 and 10, yung first instance is David despises the word. Meaning to say, yung batas o yung law o yung salita ng Diyos. Sa second instance, ang tinutukoy na ni Nathan is that you have despised me. Si God na mismo ang kanyang dinispise. Kinamuhian mo ako. Sinasabi ni Yahweh kay David. Okay? So we see dito sa kasalanan ito na yung pagdidispise sa law of God ay mauuwi ito sa yung pagdispise din sa mismong karakter ng Diyos. Okay? Kaya't masasabi natin na yung kasalanan nga ni David ay matindi. Okay? Pero kapag mabigo tayo na maintindihan yung aplikasyon nito, itong mga salitang ito ni Nathan kay David, sa buhay natin mismo, sa mga sarili natin, hindi natin nakuha yung pinaka-tema ng pangyayaring ito. Okay? Pero sabi nga, nakita natin na lahat ng kasalanan, maliit man yan o malaki, sa mata natin, sabi nga, it is against God. Kaya nga, nakita natin yung prayer ni David sa Psalm 51, 53. To you only have I sinned and done this dastardly act, sabi ni David. Ibig sabihin na, doon na siya sa hindi niya na sinabing kay Bathsheba lang, kay Uriah, hindi, sa Diyos na, dahil alam niya na ito ng mga taong ito, they were created in God's image, and thereby siya nagkasala sa kanila, nagkasala na rin siya sa Diyos. So sabi, I am despising God Himself. Kaya nga, pakaisipin niyo ito, the next time na matempt kayo na magsalita ng critical laban sa iba. Okay? Yun ang ibig sabihin nito. And I said, sabi nga ni Jerry Bridges, that description of sin would get worse. Hindi pa tayo tapos dito. There's still more bad news. In the context of exposing sin in our relationship with one another, sa Ephesians 4:25-32, itong sinasabi ni Apostle Paul, do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Okay? Huwag mong pamighatiin ang banal na spirito sa verse 30. So, when we think of our sin as rebellion against God's sovereign authority, and then a despising of both His law and His person, we are viewing God in His rightful role as our ruler and judge. Ayan. Kung tama ang ating pagkaintindi sa kasalanan na ating ginagawa, na ito'y pagre-rebelde talaga sa Diyos. Sabi nga. Then nakikita natin yung tamang role ng ating Diyos sa kanyang pamumuno at pagiging hukom. Okay? Pero sabi nga, pag nakita natin yung ating kasalanan, ay ginigrieve ang Holy Spirit,
i-equate din natin ito that we are likewise grieving God. Na dito ay dapat makita natin na ang ating Diyos, siya yung ating Redeemer and Father. So, ibig sabihin, siya na nagligtas sa atin, siya na humirang sa atin, siya na nagbuwis ng kanyang buhay para sa atin, tapos nakakaya pa nating lapastanganin siya. Okay? By grieving the Holy Spirit. Yung pagiging hindi tayo mabait sa ibang tao dahil ayaw natin patawarin, for example. Anong ginagawa natin? We are grieving the heart of God. Okay? Sabi nga, not only do we grieve our Heavenly Father with our sin, we also presume on His grace. Inaabuso natin, pinagsasamantalahan natin yung grasya na binuhos niya sa atin. Kaya kung ikaw isang mananampalataya, dapat madali sa iyo ang magpatawad. Madali sa iyo ang humingi ng sorry. Madali sa iyo ang magsabing, ako nga ang nagkasala. Gaya ni David, nung siya talagang na-corner na, ay nasabi niya na siya nga yun. So, sabi nga ni Paul, sinulat niya na ang Diyos, pinatawad niya na ang ating mga kasalanan according to the riches of His grace. Okay? Sa kanyang grasya. Yan ang sinasabi sa Ephesians 1:7. Basahin ko lang ha. Ephesians 1:7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. So, sabihin, dahil sa ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, tayo ay nabigyan ng kapatawaran at ito ay galing sa yaman ng kanyang grasya sa atin. Okay? Now, yan ay isang mapagpalang katotohanan. Pero ang kasalanan, sabi niya, in its subtle deceitfulness, will suggest to us that our unkind words and resentful thoughts don't matter because God has forgiven them. So, akala ng iba, dahil tayo pinatawad na ng Diyos, sabi nga, so yung mga unkind words na binibitawan natin, yung ating pagtatampo, it doesn't matter to God. Bakit? Pinatawad na kasi tayo. Yes, pinatawad na tayo. However, it does not mean that God will overlook or tolerate our sin. God never does that. Instead, sabi nga, God always judges sin. Hinuhusgahan niya ang kasalanan. Dito sa ating kaso, sa lahat ng mga nagtiwala kay Jesus bilang tagapagligtas, sabi nga, ginudge na ng Diyos ang ating kasalanan sa katauhan ng kanyang bugtong na anak. At sabi nga ni Prophet Isaiah, all we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Isaiah 53 verse 6. So, dahil ba binili na tayo ng dugo ni Kristo, ay ating ngayong aabusuhin na ang grasya, ang biyaya ng Diyos na kanyang binigay sa atin by tolerating sa buhay natin ang mga kasalanang ito na kung saan ito ang nagpako kay Kristo sa krus. So, i-consider natin itong next na nasa Psalm 139 verse 1 to 4 na sinulat ni David. O Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. You search out my path and my lying down and are acquainted with all my ways. Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it altogether. So, ibig sabihin, alam ng Diyos lahat ng ating iniisip. Okay? Yung nasa isipan pa lang natin, hindi pa natin nababanggit, hindi pa natin nabibigkas. Alam na niya yan. Okay? He hears our words before we even speak them,
and sees our every deed. So, wala tayong, kumbaga, lusot sa Diyos. He even searches our motives, pati yung motibo. Nakikita na ng Diyos yan. Sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians 4:5, He will disclose the purposes o yung motives ng ating mga puso. So this means na lahat ng ating pagre-rebelde, yung ating pagdi-despise sa Diyos, sa Kanyang batas, yung ating pag-grieve sa Holy Spirit, yung ating pag-aabuso o pagsasamantala sa Kanyang biyaya, lahat ng ating kasalanan ay lantad na ginagawa natin ito sa harap ng Diyos, sa presensya mismo ng Diyos. Kung ito ay halimbawa manunood ng pornography, ay andun ang Diyos sa harapan mo at nakakaya mong gawin yun. It's as if we are acting out all our sin before Him as He sits on His royal throne. Para bang ginugusto pa natin na, Lord, panoorin mo ako, gagawin ko itong kasalanan na to. And sabi nga ni Jerry Bridges, muli sabi niya, itong si Puritan Ralph Benning sa kanyang librong The Sinfulness of Sin, yung title pa lang makikita na natin, no, na parang, bakit ganun? Parang very redundant. Andun yung sin, pero andun pa yung sinfulness. Kaya, sinfulness of sin. So ano ba ang punto dito ni Ralph Benning? Benning was trying to make a point. And ito ang pinakapunto niya. On the contrary, as God is holy, only holy, altogether holy, and always holy, so sin is sinful, all sinful, only sinful, altogether sinful, and always sinful. It does not matter whether our sin is scandalous or quote-unquote respectable, all our sin is sinful, only sinful, and altogether sinful. So sinasabi, maliit man yan o malaki man yan, lahat ng yan ay kasalanan sa mata ng Diyos. Whether it is large or small sa mata natin, it is heinous in the sight of God. Karumal-dumal. Ito sa paningin ng Diyos. And God forgives our sins because of the shed blood of Christ. Sa aking nabanggit kanina, pero He does not tolerate it. Hindi ibig sabihin, well, since ako'y binili na ng dugo ni Kristo, pwede na akong muling bumalik sa aking pagkakasala, sa aking ginagawang kasalanan. Kaya maraming ganyan, pumasok sa loob ng iglesia, nag-sinner's prayer, nag-decision na tanggapin ang Panginoon, pero walang nabago sa kanya. Bumalik pa, lalo pa nga lumala. Bakit? Kasi meron na siyang pass na parang sinasabing, ako'y ligtas na. So kaya ko nang gawin ang lahat ng kasalanan na pwede kong gawin. Yan din sinasabi sa mga unang century na kung saan sabi nga na yung katawan natin, yan lang naman ang mapupunta sa pagkasunog. Sabi nga, so gawin mo na dito sa mundong ito ang lahat ng dapat mong gawin sa katawan na yan, yung mga kasalanan na yan, sapagkat yung Espiritu mo lang naman ang maliligtas at dadalhin ng Diyos sa kanyang poder, sa kanyang kaharian. Pero mali po yung ganong katuruan. Hindi po yun turo ng Biblia, hindi po turo yan ng Kristiyanismo. Okay? So, kailangan maintindihan natin na kahit tayo ligtas na, tayo ay binili na ng dugo ni Kristo, hindi magpaparaya ang Diyos pagdating sa kasalanan. Ang kasalanan ay dapat husgahan. Okay? So, instead, sabi nga, every sin that we commit, even the subtle o yung banayad na kasalanan, na hindi natin minsan naiisip na yun ay kasalanan, lahat ng yan ay, sabi nga, naipako kasama ni Jesucristo sa krus. Kaya nga, He became a curse. Sabi nga, He who hung in a tree is cursed. Ganyan na nangyayari. Nako ng ating Panginoon lahat ng yan. And so, sabi nga, herein lies chiefly the malignancy of sin. Christ suffered because of our sin. So, hindi maliit na bagay itong ginawa ni Jesus. Malaking bagay sapagkat malaki yung ginawa nating kasalanan. Hindi maliit. Lahat ng tao
Kaya't yung mga maliligtas, yung mga makakasumpong sa ginawa ni Kristo, definitely magbubunga sila, mababago sila, maipapakita nila na sila nga ay tunay na Kristiyano, sila ay anak ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan, hindi na tayo magkakasala. Mahuhulog pa rin tayo, pero nandun, sabi nga, Christ being our advocate, nandun siya. Basta't maging sincere tayo at aminin yung ating kasalanan at hingin ng tawad at tulungan tayo na tayo'y makapagbago at mag-repent sa ating kasalanan, nandyan siya para gawin din yun. Tutulungan niya rin tayo. Kapag kayo nagpatuloy sa kasalanan at parang hindi ka na ko-convict sa ginawa mong kasalanan, okay? Hindi ka nakokonsensya, magdalawang isip ka, baka hindi ka Kristiyano, baka hindi ka anak ng Diyos. Okay? So yan. So sa ating pagtatapos, yan yung bad news, okay, ng ating kasalanan. At yan, kitang-kita natin na talagang tunay na talagang masama. So paano ngayon tayo magre-responde? Okay? Will you deflect it onto other people whom you see to be sinners? Nasabihin mo, hindi ako yan. Ay, siya yun. Ay, nakikinig ka ng preaching ni Pastor, tapos naalala mo yung kaibigan mo, naku, sayang, wala siya rito. Dapat nandito siya kasi para sa kanya yan. Mali. Pag tayo nakikinig ng preaching, dapat ang tinitingnan natin, naku, Lord, ako ito. Lord, ini-expose mo ang kasalanan ko. Lord, I repent in sackcloth and ashes. Dapat ganun tayo. Okay? So, do you now find yourself wishing that a certain other person would read this chapter? Mas gusto mo ba na iba makabasa o ikaw mismo? Or yung view mo sa kasalanan now will cause you to fall on your knees before God in repentance and contrition over the sins you have tolerated in your life? Ngayon, pakaisipin natin, ano yung mga kasalanan na binaliwala natin? Ito yung mga respectable sins, mga subtle sins, mga darling sins, na kung saan ngayon ay ini-expose na ni Lord dito sa malignancy of sin, ay dapat ngayon natin ibigay sa Panginoon at hingi natin ng tawad at tayo'y manumbalik sa Kanya. Okay? So, sabi nga kung ito'y totoo, naniniwala ka dito sa bad news na ito, then you are ready for the good news. And this good news is really, really good. At yan, makikita natin sa susunod na aralin, ano ang remedyo sa kasalanan na ito. So, yun lang po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, muli, kami nagpapasalamat sa gabing ito. Yung binigay para kami magbulay-bulay sa salita mo at sa librong aming inaaral, ang respectable sin. Naway, Panginoon, na tumimo ito sa aming mga puso. In-expose niyo po kami, Panginoon, at ngayon pa lang ay andun na yung aming paghingi ng tawad, ang aming pagre-repent, ang aming tangi sa inyo na Lord, baguhin niyo kami at gusto namin na kami maging kawangis ng inyong bugtong na anak ng si Yesu Cristo, na malaki ang ginawa niyang sakripisyo. Yung kanyang pagdusa sa krus na yun ay hindi maliit na bagay, Panginoon. Na hindi kayo nagkamali sa pagliligtas sa amin, kaya Panginoon, naway kami ay inyo pong pilusan o aming Panginoon. Muli ang aming pasasalamat at binabalik namin sa iyong papurit, kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat.